araw po sa inyong lahat. Isang tulog na lang at Pasko na. Marahil ang iba sa atin ngayon ay nalilito sa paggawa ng mga desisyon. At ang iba ay maaaring nagdududa sa kanilang mga sitwasyon sa buhay. At maaaring ang iba ay sumusuko na sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Mga kapatid, sa refleksyon ko ng Ebanghelyo ngayon, ay babahagi ko sa inyo ang 2 puntos. Una, napapalaya tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pangalawa, na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ang Ebanghelyo sa araw na to ay tungkol sa pagpapanumbalik ni Zacarias mula sa pagdududa tungo sa pagiging isang mananampalataya. Nakalaya siya sa pagiging pipi at nakapagsalita ulit. Ang kanyang pagpapanumbalik ay kalayaan ay nakamit nang makita niya mismo ang pagsilang ni Juan Bautista. Ang pananampalataya ay nagbibigay daan sa kanya na makilala ang kapangyarihan ng Diyos na higit sa maiisip pa ng sino mang tao. Marami sa atin ang naniniwala sa sarili nating mga kakayahan, sa sarili nating lakas, na magagawa natin ang lahat, na nasa atin ang lahat ng kapangyarihan, at hindi natin kinikilala na may mas makapangyarihan kaysa sa atin at kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Nagiging bilanggo na tayo sa ating mga sarili at inilalayo natin ang ating sarili sa Diyos. Nagiging makasarili tayo. Hindi napagtatanto ang ating kawalan na lahat tayo ay umaasa sa Diyos. Sa pamilya, ang mga magulang ay madalas na nag-aaway hanggang sa punto ng paghihiwalay dahil iniisip nila na maaari nilang lutasin ang mga isyu sa pamilya nang walang tulong ng Diyos. Hindi na nakikilala ang Diyos hanggang sa makalimot na ang pinagmulan at lakas ng bawat pamilya ay ang Diyos. Ang mga bata naman ay nakukondisyon na ngayon sa psikolohikal na paraan upang magkaroon ng higit na kapangyarihan sa pamamagitan ng iba't ibang mga online na laro. Ang social media ay nagiging mas makapangyarihan sa pagkondisyon sa isipan ng lahat hanggang sa puntong wala ng sense of God dahil sa kawalan na ng panahon sa pagdarasal. Darating ang panahon na ang pananampalataya sa Diyos ay kukupas at kalaunan ay masisira kung hahayaan natin ang ating mga sarili na makondisyon sa mga makamundong paanyaya. Tayo ay nagiging bilanggo na sa ating mga sarili. Magiging malaya lamang tayo kung hahayaan natin ang Diyos na maging sentro at hayaan siyang gumawa sa buhay natin. Ang ikalawang punto na dapat nating isaalang-alang na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang kapanganakan ni Juan ay ang katuparan ng inihula kay Maria sa pagpapahayag at kung ano ang inihayag kay Zacarias sa templo. Hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang mga pinili at ang pagsilang ni Juan ay nagbibigay ng pag-asa sa inaantay na Mesiyas. Sa buhay, madalas tayong nangangako sa Diyos na magiging mabuti, ngunit kadalasan ay nakakalimutan nating tuparin. O maraming bisis nangangako tayong tutulong sa mga mahihirap, ngunit iniiwasan natin silang makaharap. Mahirap maging tapat dahil ang gusto natin ay pakinabangan natin o gusto natin na may nakukuha tayong kasiyahan mula rito. Mahirap maging tapat kung may nananakit sa atin o tinatakwil tayo.
Ngunit ang mensahe ng Ebanghelyo ngayon ay binibigyang diin ang katapatan ng Diyos. Kahit na hindi tayo naniniwala sa Kanya, kahit na tinatanggihan natin Siya, at kahit na hindi natin Siya kinikilala, alalahanin natin lagi na Siyang tapat sa Kanyang mga pangako. Ang Diyos ay palaging nagiging tapat o laging matapat dahil hindi Niya maitatanggi ang Kanyang sarili bilang Diyos na matapat. Ang Diyos ay palaging magiging tapat hanggang sa ang Kanyang mga plano ay matupad sa atin. Dalawa lang ang maibabalik natin sa ating katapatan. Maaaring makipagtulungan tayo sa Kanyang katapatan o abusuhin ang Kanyang katapatan sa atin. Isipin natin, tayo ay haharap sa Diyos at tatanungin Niya tayo kung naging matapat tayo sa mundong ito. Bilang seminarista, ang hamon sa akin ay manatiling tapat sa Kanya hanggang sa wakas. Pati na ang bukasyon ko sa pagpapari at ang aking bukasyon ay nagmumula sa Kanya. Paminsan-minsan ay naiisip ko na hindi ako karapat-dapat sa grasyang ito. Ngunit naniniwala ako sa katapatan ng Diyos sa akin at ang lahat ng plano Niya ay mangyayari ayon sa kagustuhan Niya.